Mr. President, the location is clear. Hindi ka po mahahalata dahil sa disguise mo. At hindi rin po karamihan ng taong kumakain sa restaurant na paborito mong kainan. Napatango si Vernon sa nareport ng kanang kamay niyang si Lacson. Silang dalawa lamang ang lumabas ngayon. Pinuslit lang talaga siya ni Lacson na siyang pinaka-pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Ito lang ang alam niyang kakampi niya at tapat sa kanya. Bukod kay Lacson, wala na siyang pinagkakatiwalaan. Even his own blood, wala siyang pinagkakatiwalaan sa mga ito. Ulila na si Vernon, pero may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Gaya na lang ng lolo niya. Pero simula nang magpolitiko siya, lumayo na ito sa kanya dahil ayaw nitong maging bukas na libro ang buhay nito. Habang ang tiyo niya ang palaging nakadikit sa kanya. Pero ramdam ni Vernon na hindi ito totoo sa kanya. Maingat siya dahil maraming nais magpabagsak sa kanya. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pag-iingat. Nakakulong siya sa palasyo, sa presidential house. Naisipan niyang bigyan ng day off ang sarili niya once a month. That's why kinukuntsaban niya si Lacson para itakas siya at itreat ang sarili niya sa paborito niyang restaurant. Hindi naman sobrang fancy ng restaurant. Sadyang masarap lang ang luto kaya naman binabalik-balikan talaga niya. Let's go. Ayokong masayang ang oras ko. I have only one day to be free. Wika niya bago bumaba sa kotse. Lumakad siya patungo sa restaurant na walang nakakakilala sa kanya na siya ang presidente ng bansang ito. Napangiti si Lacson sa waiter na kilala na siya bilang loyal customer pero hindi siya nagre-reveal ng tunay niyang katauhan. Si Lacson kasi ang nagbabayad palagi kaya information ito ang nakukuha. Si Lacson ay sa ibang table nakaupo. Nakamasid lamang sa kanya para kung may maging problema ay handa ito. Dating order pa rin. Wika niya bago inabot ang menu sa waiter. Sumulyap siya kay Lacson na nag-order na din naman. CR lang ako. Paalam niya upang kuhanin ang atensyon nito. Sasama pa sana ito nang pigilan niya si Lacson. Stay there. Saglit lang ako. Tumango naman ito kaya tumungo na siya sa CR. Nakalimutan kasi niyang magbigay ng order sa sekretarya niya na wala munang tatawag sa kanya. Pagbaba pa lang kasi niya sa kotse, tunog na ng tunog ang kanyang cellphone. Nababothered siya kaya nais niyang i-report ito sa kanyang sekretarya. Ikaw hindi bayad utang. Hoy, bayad ka utang. Ilang buwan ka na hindi bayad sa akin. Sobrang napalugit ko sa iyo, Leticia. Ako nalugi, hindi naman yun pwede. Reklamo ng Bombay na sumisingil kay Letty. Napapikit siya ng mariin dahil sa sakit ng ulo. Wala pa talaga siya ngayon. Walang-wala talaga siyang ibabayad sa utang na iniwan ng ate niyang Gaga. Umalis ito sumama sa lalaki, tapos sa kanya naiwan ng utang. Co-maker kasi siya nito, kaya binabalikan talaga siya ni Bombay, kahit na pinaliwanag niyang hindi naman siyang gumastos ng pera. Mali kasi ni Letty, hinayaan niya ang ate niya na kumuha ng pera at siya ay madawit, na ipinangbubulakbol lang pala nito. Wala na nga silang magulang, ganito pa ang kapatid niya. Pinahihirapan pa siya. Pasensya ka na, natanggal kasi ako sa trabaho eh. Humahanap pa lang ulit ako ngayon. Hayaan mo kapag nakahanap na ako, babayaran ko talaga lahat yan. Nakikiusap si Letty. Please, hayaan mo muna. Pinutol siya nito at tinawag ang dalawang lalaki na malalaki ang mga katawan. Bombay, wala namang ganyan. Easy ka lang, mapag-uusapan naman to, diba? Umiling ito. Bayad ngayon o ililibing ka nila ng buhay. Letty, ako nalulugi sa negosyo ko. Ikaw bayad utang ng ate mo dahil ikaw kasama niya. Wala nga kasi. Sa inis, tumaas ang boses ni Letty. Ngunit akmang hahawakan na siya ng dalawa pero mabilis siyang kumaripas ng takbo. Nakatingin sa kanya ang mga kapitbahay niya. Natatawa na lang kasi hindi naman nabago ang ganitong eksena niya. Palagi naman siyang natakbo kay Bombay. Hindi lang niya inaasahan na may kasama na itong dalawang alagad ngayon. Letty, takbo hanggang may lupa! Panunukso ng mga bata na sanay na rin sa eksena niyang ganito. Napakabilis ng mga lalaki, kaya nang makita niyang restaurant, agad siyang pumasok dito kahit pa hinihingal. Hindi siya napansin ng guard na busy makipagbebe time, kaya swerte niya. Umilalim siya sa bakanting table para magtago. Narinig pa niya ang pagsaway ng lalaki,
Pero wala na siyang pakailam. Wala namang nakaupo dito. At saka saglit lang naman siya magtatago, napakadamot. Ngunit bigla na lang may naupo. Nakita niya ang sapatos nitong mamahalin. Lalabas na sana siya, pero narinig niya si Bombay na sinundan siya sa restaurant. No choice na siya kundi ang magtago pa rin. Nasagi siya ng paa, kaya napadaing siya ng mahina. Naramdaman siya nito at agad itong sumilip. Ngumiti siya bago nag-peace sign. Saglit lang po, paalisin ko lang po yung mga humahabol sa akin. Napatitig ito sa kanya. Paano kang nakapasok dito at nakapagtago sa... Lakas ng loob lang po ang baon ko. Hayaan mo na po ako magtago, please. Boss, may napansin ka bang babae na tumakbo dito? Red ang suot niya at... Pinutol ito ng estrangherong lalaki na nakaupo sa table na kanyang pinagtaguan. Wala. And please leave me alone. Ayokong masira ang pagkain ko. Umalis na ang mga ito. Nakahinga ng maluwag si Letty. Muntik pa siyang mauntog paglabas niya. Laking tuwa niya nang iligtas siya ng lalaki. Kaya naman nagpasalamat talaga siya dito. Hulog ka ng langit sa akin. Salamat talaga sa pagliligtas mo. Hinablot niya ang kamay nito para makipagkamay. Parang familiar ka sa akin. Sinuri pa niya ito pero nag-iwas ito ng tingin. Baka kamukha ko lang. Sige na, umalis ka na. Napabuntong hininga siya. Sayang, ang sarap pa naman ng steak. Gusto sana niyang kumurot kahit maliit lang. Aalis na sana siya nang mapagawi ang tingin niya sa TV dahil narinig niya ang pangalan ng presidente. Biruin mo, 40 years old na presidente pero wala pang asawa. Siguro, takot malaman na maliit ang itinatago niyang patotoy. Natatawang wika pa niya bago tumalikod pero bigla na lang nagalit ang lalaki sa kanya. You! Nanginginig pa ang kamay nito habang nakaturo sa kanyang lalaki. Siya naman ay walang ideya kung bakit ito biglang nagalit. Naisip niya, baka fan ito ni Mr. President. Oo, baka fan nga ito. Natawa siya bago inayos ang sarili. Fan ka ni Mr. President, no? Sa bagay, pogi naman kasi siya pero gurang na kasi lagpas kalendaryo ni. In fairness kay Mr. President, hindi siya mukhang thunders, no? Naupo siya para makipagkwentuhan. Paupo ka na, huwag ka na magalit. Ito naman, wika pa niya bago kumuha ng fries sa plate nito at kinain. Ikaw ba? Nakita mo na ba si Mr. President sa personal? Maarte daw ang presidente na yun, sabi sa bali-balita. Palibhasa mayaman no? Hindi na nakakapagtaka kasi nagiging mabait lang naman sila kapag mag-e-eleksyon. Gets mo ba ako? Pero huwag ka na magalit sa sinabi ko ha. Ideya ko lang naman yun kasi wala pa siyang asawa at anak. Ni Jowa wala. Baduy siguro siya kaya walang pumapatol. Madaldal kang babae ka. Hindi mo rin iniisip ang mga sinasalita mo at kung sino ang kaharap mo. Pinagtatanggol niya idol niya? Bakit? Maliit din ba ang... Pinutol siya ng lalaki na nasa kabilang table lang nila. Pwede ka nang lumabas. Wala naman ang mga humahabol sa'yo. Iwanan mo na siya. Wika nito mula sa seryosong tono. Nakakaabala ka na. Pwede na kitang ireklamo. Dagdag pa nito kaya napataas ang kilay ni Letty kasi ang yabang ng dating nito. Paalis naman na talaga ako Itong lalaki na to nagalit lang. Nagpigil sa akin. Tapos ngayon nirereklamo mo ko? Friend kami na to, diba? Baling niya sa estranghero. Lacson, kumain ka na. Don't worry, I got this. Wika nito bago binigay sa kanya ang plate nito. Sa tingin ko, nalilito ka lang sa media dahil hindi naman palaging tama ang nilalabas nila. May ibang nababayaran para siraan ng presidente. Maybe, he's so busy para paunlarin ang Pinas kaya hindi niya na magawang makipag-date. We do not know. So don't judge him right away. Dahil lang sa sabi-sabi naniniwala ka na. I'm saying this kasi ayokong wala kang knowledge sa mga... Pinutol ito ni Letty. Nakita mo tong ilong ko? Nadugo ang ilong niya. Dahil to sa pag-i-English mo sa akin, parang ketchup na pwedeng sausawan ng fries. Ang bilis mong magsalita. Para akong nanonood ng Korean drama na walang subtitle. Dahan-dahan lang nakikinig ako. Napabuntong hininga naman ng lalaki. Siya naman, sinalpak sa bibig niya ang napakaraming fries bago nagsalita. Pero ang mahita si... Naputol siya dahil bukod sa hindi maintindihan ang sinasabi niya, nabulunan pa siya.
Hindi mo naman kasi In his kailangang world of madaliin power, ng he gave me pagkain. something simpler. Pumesto sa He gave likod me niya ang kindness. lalaki. In her Jackson, eyes, get some help. I found a home Baka sa fries I pa never matigok knew ang I babaeng was to. looking for. Hinigpitan nito ang yakap nito sa bandang sikmura niya bago siya pinwersa na mailabas ang bumarang fries. Napadasal si Letty na sana buhayin pa siya tuwag matigok sa fries kasi sobrang nakakahiya ito. Ayos na ako. Sigaw niya kaya nakahinga na ito ng maluwag. Habol ang kanyang hininga, uminom siya ng tubig. Akala ko, yun ang huling kain ko. Ay, salamat sa'yo. Hulog ka talaga ng langit. Pakiramdam ko tadhana na to eh. Itinadhana na maging kaibigan kita. Kasi ang malas na araw ko naging swerte. Yeah, at ang swerteng araw ko'y naging malas. Good for you, but not for me. Habol din ito ang hininga. Let's go home, Lacson. Nasira na naman ang araw ko. Wala na akong ganang kumain. At wala na rin akong ibang papasyalan pa. Aya nito sa kasama. Nakonsensya naman si Letty kaya sinundan niya ito sa labas. Pasakay na sana ito sa kotse na nakaparada sa parking ng restaurant pero umiksena pa siya. Uuwi ka na ba talaga? Bala ko sanang magpasalamat at bumawi. 2 beses mo kong iniligtas. Bilang pambawi, may alam ako na pasyalan na talaga namang patok. Bawal ang maraming tao. Bawal mong ayain si Sir sa kung saan-saan. Di ka naman namin kilala at puro trouble lang ang dala mo sa kanya. Umepalagad si Lacson. Pumamewang siya sa harapan nito. Pansin ko, mainit ang dugo mo sa akin. Pumapatol ako sa lalaki. Nakikipagsuntukan ako. Sabihin mo lang kung may problema ka sa akin. Pwede natin tong daanin sa pagpapapawis. Hamon niya na tinawanan naman ito. Pinakakatawa? Seryoso ako na kaya kitang patulugin sa suntok ko. Pwedeng tigilan mo si Lacson. He's my bodyguard. So trabaho niya na pangalagaan ako. Bodyguard? Yaman mo talaga no? Ngunit bakit ba may bodyguard pa? Hindi ka naman presidente. Pero trip mo naman yan. Ikaw ba wala kang trabaho kundi tumakbo sa utang at maging problema sa ibang tao? Lah, personalan? Joke lang naman. Huwag mo naman akong tirahin sa problema ko sa buhay. Gusto ko namang magtrabaho. Pero kasi natanggal ako kahapon lang dahil kay Bombay. Sinisiraan kasi niya ako dahil sa utang ni ate. Ito, humahanap ako ng trabaho pero ginugulo pa rin niya ako. Sumigla ulit siya dahil ayaw talaga niyang magdrama. Alika na, sama ka na. Ipapasyal kita. Hindi matao sa lugar na yun. Puro isda nga lang. Natawa siya bago hinila ang lalaki at wala na ring nagawa ang guard nito na si Lacson. Maganda, di ba? Hindi naman kasi ito kalayuan sa tinitirahan niya. Palaisdaan ito na pag-aari ng tropa niyang matanda at pwede siya ditong maglabas-masok. May permiso siya mula sa matanda. Gusto mo silang pakainin? Binigyan niya ito ng pagkain sa palad. Ihagis mo, makikita mo sila magkukumpulan. Utos pa niya na sinunod naman ito. Pinakain na nga ito ng lalaki, talagang natuwa ito. Siya naman, napalapit kay Lacson. Ang babaw ng kaligayahan niya. Normal lang ba yun? Hindi mo kilala ang kaharap mo ngayon. Galang mo siya. Pambabasag nito sa kanya. Delikado ang buhay mo kapag napahamak siya. Pwede kang mag-apply mag-artista. Pwede sa action movies. Ganap na ganap ka kasi. Inirapan niya ito bago binalingan ng amo nito. Ngunit pagtingin niya, natanggal ang wig nito. Nahulog sa palaisdaan. Mr. President? Takang-taka ang mukha ni Letty. Napakusot pa siya ng kanyang mata. Napabaling pa siya kay Lacson bago natawa. Siya ang presidente. Nanlambot si Letty bago nawalan ng malay. Lacson, get her. Isasama natin siya. Utos ni Vernon sa tao niya pero nagdalawang isip ito sa babae. Mr. President, hindi mo siya kilala ng lubos. At ayon pa sa babaeng to, may utang siya. Magulo ang background niya. Kung balak mo siyang bigyan ng trabaho. Paliwanag ni Lacson na alam naman niyang nag-aalala lang sa kanya. Get her. And don't question me again. Utos niya bago nauna na sa kotse. Napabuntong hininga siya. She's crazy. Natatawang napailing pa si Vernon. Nakita at nakilala na siya ni Letty. Kaya naman hindi niya na ito pwedeng pabayaan na idaldal ang pagkikita nila. Wala naman itong trabaho, kaya naisipan niyang gawin na lang itong kasambahay. Since hindi naman siya talaga sa presidential house na tutulog.
Umuwi He si gave me Vernon, kindness. hindi kalayuan sa kanyang trabaho. I found a home Basta ayaw I lang niya never mag-stay knew I doon was looking dahil for. hindi siya makatulog ng maayos. Peke ang mga taong nakakasalamuhan niya sa trabaho. Iba pa rin kapag umuwi sa sariling bahay. Napasulyap siya sa dalagang wala pa ring malay. She's funny and crazy at the same time. Be nice to her. She's harmless. Makulit lang talaga at madaldal. Wala siyang laban sa akin, kaya hindi mo siya kailangang bantayan. Mr. President, baka lang po kasi ma-issue ka kung ididikit mo sa kanyang pangalan mo. Gets naman niya ang punto ni Lacson. I understand, ngunit walang magiging issue dahil wala namang ibang nakakaalam sa ginagawa kong pag-day off, di ba? Siya pa lang din naman ang nakakakilala sa akin, so there's nothing to be afraid of. Napangiti ka niya, Mr. President. Pwede mo siyang gawing clown. Natawa siya sa sinabi ni Lacson at natapakan niya ang ego ko. Dugtong niya bago isinandal ang ulo sa upuan at ipinikit ang mga mata. Gisingin mo ko kapag nakarating na sa bahay. Bilin niya bago hinayaang lamunin siya ng antok dahil sa pagod. Samantalang si Letty, nagising sa isang malaking silid at malambot na kama. Bakit ba siya nawala ng malay? Hindi pa bumabalik sa kanyang nangyari kanina kaya takang-taka siya. Ngunit nang manumbalik ang alaala kanina, napabaliktad siya sa kama. Sinabunutan ni Letty ang sarili. Boba ka! Napakaboba mong babae ka! Para siyang timang na kinakalaban ng sarili. Ngayon lang din niya na-gets kung bakit nagalit ito sa sinabi niya tungkol sa presidente. Napakadaldal pa man din niya. Sinabihan pa niya ito ng kung ano-ano. Patay talaga ako na to. Walang ganang sambit niya bago ibinagsak ang sarili sa kama. Bawiin ko kaya ang mga sinabi ko. Tama, dapat akong magpakumbaba at sabihin na. Natigilan siya nang may kumatok sa pinto. Gising ka na? Ready na ang dinner. Sabi ni Mr. President, bumaba ka na't sumabay sa amin. Boses ni Lacson, mariinis siyang napapikit bago nilakasan ang loob niya. Binuksan niya ang pinto at naglagay ng matamis ng That ngiti. night, beneath the shadow, Huling hapunan ko na ba I ito? found something money Magalang na couldn't tanong buy. niya. Si Mr. President ang may karapatang magdesisyon. Bumaba ka na. Huwag mong paghintayin ng Pangulo. I found a Naiintindihan ko home na, I never kaya knew ka I was masungit. looking for. Para siyang lutang na lumabas sa silid. Sa dining area, nakita niya ang presidenteng matyaga silang hinihintay. Maupo ka na't kumain. May sasabihin muna ako sa'yo. Magalang na siya ngayon sa presidente. Napatingin-tingin pa siya sa paligid. Sandali lang, ito ba'y palasyo ng presidente? Pangarap lang niya noon na makatapak dito. Hindi, bahay ko to. Bakit naman kita dadalhin doon? Binasag nito ang saya niya. So filingera lang pala siya. Napasimangot si Letty pero inayos rin niya ang sarili dahil hindi bastang tao ang kaharap niya. Dalian mo, may sasabihin din ako sa'yo. Napatango-tango siya. Gusto ko lang sabihin na hindi pala talaga maliit ang patotoy mo. Joke lang naman yun, Mr. President. Napaka-OA mo naman kung seseryosohin mo yun. Lahat ng sinabi ko biro lang po. Kaya wag mo kong ipakulong, Mr. President. Lumuhod siya bigla. Parang awa mo na, Mr. President. Mabait talaga ako. Side effect lang ng gutom yung mga naging asal ko kanina. Wala itong naging reaksyon pero nakita niya ang pag-igting ng panga nito. Ilang sandali pa, nagsalita na rin ito. Dito ka na magtatrabaho sa akin dahil alam mo na ang sekreto ko. All around ka. Per month o per day. Ikaw ang mamimili ng sahod mo. Complete benefits din. Basta magpasa ka ng mga requirements na kailangan. Hindi mo rin ipagsasabi na sa akin ka nagtatrabaho. At stay in ka. Ibibigay ko ang Sunday sa'yo bilang day off mo. Malino at maayos ba sa'yo ang nais ko? Natuwa naman siya kasi mayroon na siyang trabaho. Si Lacson na ang bahala sa utang mo para hindi ka natakbo ng takbo. Pero ikakaltas ko yun sa sahod mo. Muling paliwanag nito na ikinatango niya. Nakahinga siya ng maluwag bago naupo na at napatitig sa mga pagkain. Sarap nito, parang fiesta lang. Ngunit natigilan siya sa pagtawa nang maalala na presidente nga pala ang kaharap I niya. came to the city with a dream Napansin niya na hindi and a kumakain secret si that would Vernon. chase me to the edge. Oh, bakit night, ayaw mong kumain, beneath the Mr. shadows, President? I Takang found tanong niya something money couldn't dahil buy. nakatitig lang ito sa pagkain. In his world of power, he gave me Paulit-ulit something na lang ang simpler. kinakain ko. He gave me Sa tingin mo kindness. nakakagana In her yun. eyes,
Gusto I mo, found a home ipagluto I kita, never Mr. knew I was President? looking for. Hindi na kailangan. Made and prepared by professional chef ang mga pagkain na to. Si Lacson ang agad na humarang. Baka hindi sanay si Mr. President sa pagkain na ihahain mo. Minamaliit mo ang kakayanan ko. Baka pati ikaw, makalimutan mo ang pangalan mo sa pagkain kong ihahanda. Mayabang niyang sabi bago nagtungo sa kusina para tumingin ng mailuluto. Masarap ba talaga ang luto mo? Tanong ni Vernon na sinundan pala siya. Madami ka talagang kayang gawin, no? Oo, Mr. President, kaya ko ding kumanta at sumayaw. Dahil walang hiya si Letty, gumiling-giling siya na parang inasinan na bulate. Magaling nga, kinulang ka pa sa asin. Onting dagdag pa para ka nang nangingisay. Pambasag talagang lalaki na to. Nasambit na lang ni Letty sa kanyang isipan. Mr. President, talaga bang ayaw mo sa inihanda ni Chef? Maaari ko tong ipabago ayon sa nais mong. Pinutol ni Vernon ang kanang kamay niyang si Lacson. Matyaga kasi niyang hinihintay si Letty sa niluluto nito. Pinagmamasdan niya ito mula sa kinatatayuan niya ngayon. Mukha siyang magaling sa pagluluto. Bakit hindi natin bigyan siya ng pagkakataon? Lacson, pwede mo ba akong ikuha ng sleeping pills? Ubus na kasi. Pakisuyo niya bago natawa nang mapansin na kumikembot-kembot pang hindi nahihiyang dalaga. Bibo ito, bagay lang sa bahay niya na parang walang nakatira sa sobrang tahimik. Mr. President, luto na. Malakas na tawag ni Letty sa kanya bago abalang inayos ang table. Masarap tong lutong may pagmamahal. Nilagyan ito ng kanin ng plate niya. Sabihin mo sir pag masarap ha. Gusto ko kasi talagang pinupuri ako. Mas sumasarap ako, ang luto ko. Tumango na lamang siya bago inamoy ang sinigang. Maasim, kasing asim mo. Biro rin niya, pero ang ekspresyon ni Letty ay biglang nagdrama. Bakit? Ginawa ko naman ang lahat Bakit mo ko? Huwag ka nang magpaliwanag. Mariing napapikit si Vernon nang atakihin na naman ng kabaliwan si Letty. Ito naman ay That ngumiti na night, parang beneath walang the nangyari. shadows, Bago siya I found hinintay, something money natikman couldn't ang buy. luto nito. In his Hindi ka world of talaga power, magiging he gave matino. me something simpler. Tanong pa niya bago He gave me sumandok na. kindness. in her Masarap. eyes, Nginunguya I pa found lang a niya home at I nilalasahan, never knew I was nakatanong na looking agad ito. Sabi na masarap Grabe, I'm so proud of myself. Binubuhat na agad nito ang sariling bangko. Asim kilig, sabi na kinikilig ka sa akin Pwede na. Nonchalant na puri niya bago sinimutang pagkaing nasa plato. Sus, halos kainin mo nga pati plato. Huwag ka nang mahiya sa akin, umuutot ka lang din naman. Walang VIP pagdating sa luto ko. Dapat ang tanging sasambitin mo ay masarap. Tinitigan niya ang dalaga. Gusto mong makulong? Oras na marinig ka ng kahit na sino na ganito mo akong kausapin. Makakasuhan ka pa. Igalang mo ang presidente. Naunawaan mo ba? Pangaral niya sa dalaga dahil iniiwas niya ito sa pahamak kung sakali na may makausap itong iba. Oo na Mr. President, alam ko naman yun. Pero wala namang taong iba dito, di ba? Ikaw at ako lang, di ba? At hindi naman sa pagiging asyumera. Pero alam kong komportable ka na sa akin. Hindi mo kailangang aminin. Nararamdaman ko naman yun, Mr. President. Asyumera nga talaga ang babaeng ito. Pero masaya namang kasama kaya ayos lang. Natawa na lamang siya bago nagpasalamat sa luto nito. Nabusog siya't nasiyahan. Binabalak niyang ito na ang mag-aasikaso sa kakainin niya. Dahil perpekto ang lasa ng luto nito. Para lang din siyang kumakain sa paborito niyang restaurant. Iniwan niya na si Letty sa kusina at tumungo na siya sa silid niya para magbasa-basa muna. Habang hinihintay ang sleeping pills na inutos niya kay Lacson. Hindi kasi siya nakakatulog ng maayos kapag walang naiinom na sleeping pills. Binabangungot kasi siya dahil bumabalik ang nakaraan niyang trauma sa pagkawala ng kanyang magulang dahil sa airplane accident. Until now, nangungulila siya sa mga ito dahilan ng gabi-gabi niyang bangungot. Masarap ang sinigang ko. Nasarapan si Mr. President. Parang timang nabulong ng bulong si Letty habang nagliligpit sa kusina. I came to the city Pinagsasabi with mo a dyan. dream. Tanong And ni a Lacson secret sa kanya that would chase nang me ito to the ay edge. makabalik. That night, Itinigil niya ang beneath the ginagawa shadows, at inaya si I Lacson na found tikman ang something money sinigang niya. couldn't buy. In his Representing world of may power, he gave me sinigenggeng. something simpler. He Tikman gave mo, me masarap to. kindness. In her Pagmamalaki niya eyes, sa binata. I found a Pero home ayon I dito, never knew I maghahatid was pa daw ito looking ng for. gamot kay Mr. President.
Saglit lang naman, wala namang lason to eh. Napilit niya ito. Natigilan ito sa pagrereklamo at halos maubos ang sinigang ng matikman. Sige lang, eat ka lang. Etong gamot, ako na magbibigay kay Mr. President. Napahagik-gik siya kasi ang saya niya na nagustuhan nila ang kanyang niluto. Sa room ni Vernon, kumatok siya bago pumasok. Nakaawang naman kasi ang pinto, hindi ito nakasarado. Ngunit nakita niya na tulog na ang presidente. Paalis na sana't inilagay na lang ang gamot sa side table pero narinig niya si Vernon na tila natatakot. Nakita niya na pawisan din ito. May sakit ka, Mr. President? Natataranta siyang tatawag sana kay Lacson pero nagmulat si Vernon at ilang sandali pa. Hinila siya nito pahiga sa tabi nito. Bata pa po ako. Natataranta't utal niyang sambit habang nakatitig sa kisame. Hindi kasi niya magawang tumingin kay Vernon. Ngunit nakita niya na nakapikit ulit ito habang yakap siya na para bang isa siyang malaki at malambot na teddy bear. Hindi ako bubukaka kahit presidente pa ang katabi ko. Bulong pa niya upang patatagin ang sarili. Makunat na ang talong nito kasi 40 years old na. Ayoko po talaga. Patuloy sa pagbulong si Letty nang magsalita si Vernon. Manahimik at matulog. Sambit nito na kanyang ikinatigil. Napabuntong hininga siya bago ipinikitang mga mata. Basta mamaya, aalis siya pag talagang nakatulog na ito. Saglit lang naman siguro. Ito ang pangako niya sa sarili niya na hindi niya na nagawa kasi mahimbing na siyang nakatulog gaya ni Vernon. Gising. May umaalog sa kanya kaya naman siya'y napamulat. Nakita niya si Lacson. Ha? Bakit ba istorbo ka? Lumayas ka nga sa kwarto ko. Ang sarap ng tulog. Para lang sa kaalaman mo, silid ka ni Mr. Presidente. Bakit hinayaan mo na dito ka matulog? Hindi na kita magising kagabi. Tulog mantika ka. Pasalamat ka. Ingat na ingat ako magising si Mr. President. Dahil mahimbing ang tulog niya. Punasan mo nga ang laway mo. Napairap siya bago sumagot. Lacson, si Mr. President ang humila sa akin dito. Kaya wag mo kong sermonan kundi siya. Busit ka. Umagang-umaga ako ang trip mo. At itong laway ko, pinoproblema mo din. Lumayas ka sa harapan ko. Baka mapatulan kita. Malamang makakatulog ako. Pagod din ako, hindi ako robot. Nasaan na ba si Mr. President? Ako magsesermon sa kanya. Padabog siyang umalis sa kama. Pero palabas na sana siya sa silid nang makita niya si Vernon na kalalabas lang ng shower. Nakita niya ang abs nito. Akala ko, pag 40 years old na kadalasan, bilbil na ang makikita. Pero Shems, si Mr. President iba. Ikaw na, makalaglag-pan. Natigilan siya nang hilahin siya palabas ni Lacson. Napakamot sa batok si Vernon. Mali ang nagawa niya kagabi sa dalaga. Nawala kasi siya sa sarili niya. At parang isang floppy bear si Letty nang magmulat siya pero nang magsalita ito, tsaka lang siya natauhan. Hindi lang niya nabawi agad dahil bigla siyang nakaramdam ng antok. Hinayaan niyang makatabi ang ordinaryong babae. Pero ang resulta naman yon ay maganda. Mahimbing ang tulog niya hanggang sa mag-umaga. Si Lacson na lang ang gumising sa kanya dahil maaga siyang babalik sa presidential house. Hindi rin naman siya mag-i-stay doon dahil may charity siyang pupuntahan. Hitik ang schedule niya ngayong araw. Walang oras na dapat masayang. But in the end of the day, uuwi pa rin siya sa bahay niya para sa kapayapaan at katahimikang nais. Lacson and I are going to presidential house. Dito ka lang. Wala kang ibang gagawin na kalokohan. Wala ring nakakaalam na dito ako nakatira. Kaya ingatan mong may makaalam. If ever may kakaibang nangyari o may taong pumunta na wala sa bilin ko, tawagan mo agad si Lacson. At kung hindi siya makasagot, pwede mo kong tawagan for emergency only. Do you understand? Yes na yes, Mr. President. Dinner mamaya, adobo at lumpia. Wika pa nito na ikinatango naman ni Vernon. Ngunit muli itong nagsalita. Bakit mo pala ako itinabi kagabi, Mr. President? Gusto mo ba ako? Wala ka, Mr. President. Kahit naman may abs ka't matipuno ang katawan mo, hard to get naman ako, no? Itinuro sa akin ng mga magulang ko na parami kasi ang iniisip ko kagabi. Kaya nawala ako sa sarili. At blurry ang paningin ko. Kaya hindi ko na malaya na ikaw pala yun. Sorry for my actions. Sana kalimutan mo na yun at mag-focus na sa trabaho.
Paliwanag niya bago sumenyas kay Lacson na umalis na sila. Mr. President, pasensya na. Hinayaan ko siyang ihatid ang gamot mo. Hindi na mauulit. Ayos lang, walang problema. Nakilala ko siya pero sinadya kong hindi siya paalisin. Nakaramdam ako ng maayos na gabi dahil sa babaeng yun. Mas mabisa pa siya kaysa sa sleeping pills. At naisip ko na baka dahil sa kakaiba siya. Hindi niya ako itinuturing na special at hindi ako nasasakal kapag siya ang kausap ko. Parang normal lang ako kaya ako komportable. Hindi mo na siya kailangang pagalitan. It's not her fault. At kung sakaling malapit man siya sa akin, pabayaan mo lang as long as wala naman siyang ginagawang masama o nilalabag sa mga bilin ko. Yes, Mr. President. Masusunod po. Nakarating sila sa Malacanang. Sinalubong siya ng mga guard para mag-escort sa kanya. Nandito din ang mga senador na lumalapit-lapit sa kanya para sa suporta niya. Pero alam niyang peki lang ang pakikisama ng mga ito. At ang pinaka-inaasahan niyang laging nakadikit sa kanya, ang kanyang tito. Mr. President, kamusta ang tulog mo? Maayos naman. Malamig niyang sagot bago naupo na. Lacson, maaari mo na muna kaming iwanan. Utos niya na sinunod naman ito. Vernon, nawala ang formal na pakikipag-usap ng tito niya ngayong silang dalawa na lamang. Sa 46 mo tapos na ang termino mo. May balak ka bang tumakbo ulit sa ibang posisyon? Wala na akong balak na tumakbo ulit. Diretsahang tugon niya sa tito niya na alam niyang magagalit. Sino nang magpapatuloy ng politika sa pamilya? Ikaw ang nag-iisang anak na may history na. Marami din ang nagtitiwala sa iyo. Kaya madali kang mananalo ng walang hirap. At ako, madadala mo ang pangalan ko kasi pamangkin kita. So pati sila magtitiwala sa akin, hindi ba? I came to the city Paliwanag with a nito dream na and tinawanan a niya na lang secret that muna. would chase me to the edge. Hindi ko na problema That yung night, dito. beneath the Wala na akong shadows, balak istresin ang I found sarili ko. something money Hindi couldn't na ako buy. tatakbo sa susunod na eleksyon. In his world of Yun ang power, he desisyon gave ko. me something simpler. Iniwanan niya na He ito. gave me kindness. Aalis na sila In her para eyes, tumungo sa charity ng I mga found a batang may home cancer. I never knew I Malaki was ang looking pondo for. na inilaan niya para makatulong sa mga batang lumalaban sa cancer. Pinupuri sa kahit saang channel ang ginawa niya. Pero normal na gawain lang naman ito para kay Vernon. Salamat naman at nakapunta ka, Mr. President. Hindi niya kinibo ang VP na katabi niya ngayon, ngunit muli itong nagsalita. Gusto ka ng anak kong si Angela. Wala na bang pag-asa na makasundo mo siya o makipag-blind date ka sa kanya? 40 years old ka na't kailangan mo na ng asawa. Wala sa isipan ko ang pag-aasawa sa ngayon. Ito lamang ang simpleng sagot niya. Matatapos din naman ang termino mo pero kung si Angela ang magiging asawa mo, malaki ang chance na maging relevant pa rin ang pangalan mo. Relevant sa skandal? Pasimpleng panunuya niya bago ito iniwan para makipag-usap naman sa iba. Matagal pa ang termino niya pero wala na talaga siyang balak na pumasok pa ulit sa politika matapos lang ito. Gusto niyang bumalik sa normal na buhay at makasama ulit ang lolo niya na mas piniling lumayo sa kanya dahil galit ito sa politika. Hello, lumapit sa kanya si Angela. Ito ang anak ng VP na nangungulit sa kanya kanina. Dahil may mga kamera, bahagya lamang siyang umiti. Pero ang focus ng lahat ay sa kanila. Malamang issue na naman ito. Pero ano ba ang magagawa niya? Ganito na ang buhay niya. Sanayan na lang talaga. Pagod si Vernon maghapon. Alas 9 na siya nakauwi at talaga namang gutom na. Si Letty naman, agad na pinaghain sila nang makita sila ni Lacson. Nakita ko sa balita, sir. Dating daw kayo ng anak ni VP. Maganda siya pero feeling ko fake news lang. Natawa siya kahit natumbok agad ni Letty. Paano mo naman nasabi? Sus, porket nag-usap dating na, hindi naman ganoon ang tipo mo base sa pag-uugali mong nonchalant. Pustahan, hindi mo siya tipo. Pag mali ako, hatiin ko talaga ang kilay ko. Sinubok niya ang dalaga. Sige, mag-ahit ka na dahil mali ka. I came to the Type mo city siya? with a dream. Sumenyas secret siya that kay would Lacson chase na me to the sakyan siya. edge. That night, Oo, beneath the type na shadows, type ni Mr. President. I found something Maganda money kasi. couldn't buy. Sinungaling. Hindi In bagay his sa inyong world of magsinungaling power, kasi he hindi gave me something pasado. simpler. Sa tingin He gave ko, me kindness. ang lalaki na nasa In edad her 40, eyes, iba na ang I found a panlasa nila sa home I babae. never knew I was Malaking looking bugelya ang for. gusto nila. Pero kasi, hindi siya pinagpala nun. Oh, Mr. President, wag mo kong maging type dahil malaki ang bugelya ko. Ayoko pong ma-issue. Naibuga ni Vernon ng kanyang kinakain. Si Lacson naman,
Hinila ulit ang dalaga palayo sa kanya. Napakatalas talaga nitong manalita. Walang preno ang bunganga. Day off ko na! Ang saya ko! Halos mapaus si Letty sa pagsigaw niya habang palabas sa gate. Dahil may day off siya tuwing Sunday, magagawa na niyang makipagkita sa mga tropa niyang bata sa lansangan sa kanilang area. Wala na ring hahabol sa kanya. Tapos may weekly allowance pa siya. Natutuwang binilang ni Letty ang allowance niya habang mabagal na lumalakad. 5,000? Grabe, sobrang galante ni Mr. President. Ibinalik niya na sa wallet ang pera at binilisan ng lakad. Ibibili niya ng pagkain ng mga bata tapos bibisita siya sa puntod ng mga magulang nila bago siya tumambay sa lugar na magustuhan niya. Napabuntong hininga si Letty nang makasakay sa bus. Sa unahan siya nakaupo at pagtingin niya muli sa labas parang nakita niya ang kanyang ate. Bumilis ang tibok ng puso ni Letty dahil baka nga ate niya iyon. Matagal na nang iwan siya nito pero wala na itong naging paramdam. Pinilit ni Letty na ikalma ang sarili niya at inisip na guni-guni o na malikmata lamang siya. Pilit siyang naglagay ng ngiti sa labi at ipinangako na magiging masaya siya sa kanyang day off. Malaya siya today, pwedeng magsaya ng walang iniintindi. Wow ate, salamat po. Ang sarap naman ito ate. Akala namin ate, hindi ka nababalik kasi sabi nila, ikinulong ka na ni Bombay. Malakas siyang natawa. Ha? Bakit naman ako ikukulong? Ayos na mga bata, wala na akong utang. Nagpalakpakan ng mga ito. Ibig sabihin, malaya ka na ate, wala na nga habol sa'yo. Wala na. At alam ba ninyo na may pera ako ngayon? Basta kapag sumahod ako, bibilhan ko kayo ng mga damit. Ingat lang ha, baka kasi masagasaan kayo sa That panglilimos-limos nyo. night, beneath the Hayaan nyo, shadows, kapag nakasahod na I ako, found something hindi money na kayo couldn't buy. maglilimos. Si ate na bahala In sa his world pagkain of ninyo. power, he gave At me kung something kaya, simpler. pababalikin He ko gave me kayo sa calmness. pag-aaral. In her eyes, Ito ang pangako I found a niya home sa I mga never tropa niyang knew mga I was batang looking hamog. for. Natutuwa naman ang mga ito. Sige lang, kain lang ng kain. Aalis din ako mamaya. Pupunta ako sa puntod ni mama at papa ko. Baka kasi madamo na yun eh. Paalam niya sa mga bata na nagsitango naman. Sa susunod, chicken naman ang bibilhin ko. Sa ngayon kasi, burger lang ang kaya. Pahabol na sabi pa niya bago inayos ang sarili at nagpaalam ulit sa mga ito. Sa puntod ng ina niya, nakita niyang tila may galing na kasirito. Sariwa ang bulaklak at may nakatirik na kandila. Habang ang mga kalat nakasilid na rin sa basurahan. Wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang ate. Nakuyom ni Letty ang kamao niya bago sumigaw. Ate, bakit? Bakit mo ko ginaganito sa harapan nila mama at papa? Umiiyak si Letty. Malamlam ang mata niya habang puno ng galit ang nararamdaman. Noon pa man, pahirap na ang ate niya sa kanya. Imbis kasi na ito ang naging ate niya, pinwersa siya nitong maging panganay para sa pangangailangan nito. Siya ang nagtatrabaho sa kung saan-saan habang nagbibisyo at nagbo-boyfriend lang ang ate niya. At simula nang iwanan siya nito ng malaking utang, isinumpa niya sa sarili niyang hindi na siya papayag na gamitin ulit ng kapatid niya. Tapos malalaman niya na hindi naman pala ito lumayo. Nagagawa nitong pasyalan ng magulang nila habang siya pinababayaan nito. Pagak siyang natawa bago pinunasan ng nalalabo niyang mata dahil sa mga luhang walang humpay sa pag-agos. Letty, napalingon siya sa tumawag sa kanya. Sa wakas, muli niyang nakita ang ate niyang nag-abandona sa kanya dahil lang sa kaligayahan nito. Napakasama mo, dinuro niya ang kapatid niya. Hirap na hirap ako dahil sa utang mo. Iniwan mo ko. Wala ka nang nagawa para sa akin, iniwan mo pa ako. Letty, may buhay din naman ako at gusto ko ring umasenso. Ha? Bakit hindi mo pwedeng gawin yun kahit kasama mo ko? Ate, sabi ni mama at papa kasangga dapat kita. Dapat pinoprotektahan natin ang isa't isa. Nakalimutan mo na bang I bilin came to nila? the city with a dream Letty, ang bigat and mong a kasama secret eh. that would chase me to Paano the naman edge. kitang isasama sa That pag-asenso? night, beneath the Kung wala ka shadows, naman ibang alam gawin. I found something Oo nga, money tarakitera couldn't ka. buy. Pero kasi hindi lang hanggang In his doon ang world of buhay ko power, eh. he gave me Ngayon, something Letty, simpler. maayos ng buhay He ko. gave me calmness. Nakapangasawa ko In ng her hapon at eyes, mayaman na ako. I found a Letty, home kahit I nakitang never knew I was pinutol looking niya ang for. kapatid niya. Pabigat lang pala ako sa'yo. Bakit ka pa bumalik? At sana pinanindigan mo na lang na iniwan mo ko. Maayos rin naman ang buhay ko. May matino na akong trabaho at stable na to. Nakakapag-ipon na ako. Hindi dahil umasa ko sa yaman ng iba. Pero dahil pinaghihirapan ko ang perang kinikita ko.
Hindi ako bumubukaka sa kung sino-sino. Malakas na sampal ang natanggap niya sa kapatid niya. Napakayabang mo. Oo nga't nagpabahid ako sa kung sino-sino bago ko nakarating sa kalagayan na to. Pero binalikan pa rin kita. At pagkatapos ganito mo kung tatanggapin? Letty, magkano na? May 1 milyon na bang sakripisyo mo noon sa akin? Nakakahiya ka. Ito lamang ang sinabi niya bago umalis na. Wala sa sariling sumakay na siya ng bus pauwi sa mansyon ng presidente. Wala na siyang mailuha. Pagdating niya, inabutan niya sa sala si Lacson at Vernon na nagche-chess. Nakauwi ka na pala. Si Vernon ang unang pumansin sa kanya. Pero ngumiti lang siya bago dumiretso sa hagdan. Ayaw mo bang kumain muna? Tanong pa nito bago siya nilapitan. Si Lacson kasi ginaya ka, kaya nag-try din na magluto. Pwede na for me, pero baka magustuhan mo. Paliwanag pa nito kaya naman sinunod niya ang presidente. Sinundan niya ang dalawa na nauna sa kusina. Nilabas nila ang kare-kare at agad naman niya itong tinikman. Ngunit biglang bumigat ang talukap ng mata niya at may nagbabadya na namang luha. Sa bawat pagkagat niya, siya namang pag-agos ng luha ni Letty. Naiyak ako kasi ang sarap. Palusot niya bago tiningnan si Lacson. Pwedeng-pwede ka nang maging chef. Puri pa niya bago naghilamos dahil nakakahiya na makitang umiiyak siya. Sinong umapi sa'yo? Ito ang tanong ni Vernon at seryoso. Sa tingin mo ba, may umaaway sa kanya? Ito ang naitanong ni Vernon sa kanang kamay niyang si Lacson. Parehas kasi silang nagtataka sa pagiging matamlay ni Letty simula nang umuwi ito galing sa day off. Hindi rin siya I came makafocus to the city with a dahil sanay dream siya na madaldal and a ito. secret that would chase me to the Ngayon ay edge. parang nawala That ng buhay ang night, mansyon beneath the shadows, dahil sa pagiging I tahimik found nito something money at palaging couldn't buy. pag-iwas makipag-usap sa In his kanila. world of power, he gave me Mr. something simpler. President, He sa gave me tingin ko ngay may calmness. umaway sa In kanya. her eyes, Dapat ko na ba I siyang found a imbestigahan? home I never knew Sige, I was looking para for. malaman agad natin. For now, hayaan mo lang siyang mag-isip-isip at huwag mong pagagalitan kung hindi man siya kumilos. Makakabawi din siya kapag ayos na ang nararamdaman niya. Biling niya kay Lacson bago nag-focus na sa pagbabasa ng mga report. And nga pala, si Angela, nalaman niya ang number ko. Kaya gusto kong magpalit ng SIM. Ibili mo ko mamaya. Baka makagalitan ako sa dami ng ginagawa. Sayang-saya ang Vice President sa kumakalat na balitang dating sila ng anak nito. Pero hinayaan niya na dahil mas marami pang dapat asikasuhin imbis na maging showbiz. Mawawala din naman ang issue. Kailangan niya lang manahimik. Hindi mawala sa isipan niyang dalagang si Letty kahit na anong focus ang gawin niya. Napahilot siya sa kanyang sentido bago ito sinubukang tawagan. Nakailang segundo rin ang pagtunog pero nainip na siya dahil baka may ginagawa ito. Napabuntong hininga siya bago umalis sa prenting upo niya. Lumabas siya ng office pero nakita niya si Angela na magiliw ang pakikipag-usap sa mga gwardiya na nakabantay. Nilapitan din siya ng sekretarya pero hinarang niya ito at sinabing hayaan ng dalaga. Hello! Sorry, I'm busy today. Wika niya bago ito nilagpasan. Guard, sa susunod na may nakapasok dito na hindi ko sinabi, tanggal kayong lahat. Hindi niya nanilingon pa ang dalaga. Narinig na lang niya na pinaalis na ito kaya napangisi siya. VP man ang ama nito, wala siyang pakialam. Walang pribilehiyo ang pagdating sa seguridad ng safety niya at ng privacy niya. Wala si Lacson dahil nagsisimula na itong mag-imbestiga. Ang daming guard ang nag-escort sa kanya. Pero naisip niya na kapag umuwi siya ngayon, ay malalaman nila ang sekretong bahay na inuuwian niya. Hinintay na lang niya si Lacson na makabalik bago siya nag-ayang umuwi na. Wala pang nasasagap na impormasyon si Lacson. Pero nagsisimula na itong mag-imbestiga kaya kailangan niyang I came to the maghintay. city with a dream Alas 8 na and a sila secret nakauwi. that would chase me to the Dinatnan nila edge. si Letty na That nagagayak night, na ng beneath the pagkain. shadows, Nakapag-text na kasi I si found Lacson na something pauwi na money sila couldn't kaya buy. alam nito. In his world Mukhang of power, masarap. he gave me something Bati ni Lacson simpler. He pero gave hindi me ito calmness. kinibo ni Letty. in her eyes, Masarap ba to? I found a home Tanong pa I nito. never knew I Ngunit was tango looking lamang for. ang sagot ni Letty. Inaya niya na itong kumain pero ayon dito, busog pa daw at mamaya na lamang. Hinayaan niya na. Baka kailangan pa ng time kaya naman sila na lang ni Lacson ang kumain. Masarap ang luto nito. Ibang-iba talaga sa kanilang mga nakakain. Pinagpahinga niya na si Lacson dahil bukas ay may pagkamalayo ang pupuntahan nila.
Baka hindi siya makauwi agad. Siya naman ay tumungo na rin sa silid. Dinampot niya ang sleeping pills niya. Pero napatingin siya sa bintana at nakita niya si Letty na nasa labas pa. Nilapag niya ang gamot at lumabas muna. 11:00 na, hindi pa pala ito tulog. Letty, Mr. President, ikaw pala. Bakit ilang araw ka nang malungkot? Ho? Malungkot? Ang labo mangyari na malungkot ako. But eyes can't lie. Sinong umaway sa'yo? Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo man o hindi, I'm gonna figure it out. Ate ko lang ho, nakita ko kasi siya sa tagal niyang wala. Mayaman na kasi siya kasi may hapon. Gusto mong kasuhan? Ha? Hindi Mr. President, salamat na lang. Ayokong sirain ang buhay niya. Dahil lang sa galit ako sa kanya. Nahihiya lang ako sa mga magulang namin kasi naging ganoon si ate. Pero ikaw naman hindi. Bakit ka mahihiya? Matino ka't maayos ang trabaho mo. Pabayaan mo na ang ate mo sa desisyon niya. Wala kang kasalanan. At wag mo na ring dalhin ang bigat na yan. Kasi mahihirapan ka lang. Ibalik mo na si Letty na walang hiya. Lo, walang hiya talaga. Mismo lang ako eh. Eto na naman po siya. Sambit ni Vernon sa isipan bago natawa. Miss na daw ni Lacson ang pagiging makulit mo. Wala nang kaaway at sinisita. Si Lacson ba talaga o ikaw? Natigilan siya at napatitig kay Letty. Biro lang, sige na Mr. President. Babalik na si Letty na nagbibigay kasiyahan sa'yo. Ganyan nga Letty. Don't let anyone bring you down. Get up and fight. Sa I came mundong to the to wala city nang with a dream api-apihan. and a secret Naiintindihan that mo would ba? chase me to the edge. Noted Mr. That President. night, beneath the Sumaludo pa ito shadows, sa kanya. I found something money Nagpaalam na couldn't siya sa buy. dalaga at sinabihan niya In na rin his itong world of power, pumasok. he gave me something Sumunod simpler. naman ito sa He kanya. gave me kindness. Hindi lang niya inaasahan In her eyes, na hanggang I silid, found a home nakasunod I pa rin never pala knew ito. I was looking for. Napakunot ang noon ni Vernon. Letty, this is my room. Wika niya dahil baka ito ay nakakalimot. Ngunit para itong pagewang-gewang at namumula. Lumapit siya para mas maamoy niya. At tama nga siya, lasing si Letty. Hindi niya napansin kanina dahil maayos pa naman itong kausap. Natawa ito nang tumingin sa kanya. Mr. President, bakit ka nandito sa... Nanlaki ang mata nito at siya'y tinulak. Alis ka sa kwarto ko. Baliktad na kasi, siya ang pinapalayas. Napabuntong hininga siya. Napasulyap naman siya sa pinto nang biglang lumitaw si Lacson. Ayos lang. Hayaan mo siya, nakainom siya. Don't worry. Magpahinga ka na, ako na lang ang maghahatid sa kanya sa room niya. Tumango si Lacson bago isinara ang pinto. Si Letty naman ay gumapang na pahiga sa kanyang kama. Ang lambot dito. Sana nakakahiga din dito ang mga tropa ko. Wika pa nito habang natatawa. Sinong tropa? Mga batang tropa ko. Sana mapansin sila ng gobyerno. Mga bata lang sila. Naupo siya sa kama. Pwede mong sabihin sa akin, Letty. Naupo ito at inilapit ang mukha sa kanya. Pwede? Pwede kahit ano. Napahagik-gik ito bago bumulong. May foam ang bra ko kaya mukhang dambuhala to. Hindi rin talaga ito ganoon kalaki. Mariing napapikit si Lacson. Hindi kami uuwi. Kaya mo nang mag-isa dito? Lacson, malungkot ang mag-isa dito. Pagdadrama ni Letty. Sorry na nga kasi naglasing ako. Wala naman akong ginawang kabaliwan, di ba? Nakita ko nasa silid ako ni Mr. President pero wala naman kakaibang naganap. Sorry na din ako ng sorry sa kanya pero ang sabi lang naman niya, kalimutan ko na lang. Baliw ka kasi naginom ka. Tsaka huwag kang mag-alala kasi hindi naman kami aalis dahil lang sa nagawa mo. Talagang may trabaho lang si Mr. President kaya tigilan mong I mag-overthink. came to the city with a dream Ayoko nga mag-isa and a dito. secret that would chase me to the edge. Hindi kayo makakauwi. That night, beneath Hindi the ba pwedeng shadows, sumama na lang I ako? found something money Behave lang couldn't talaga buy. ako. Super bait ko lang In his talaga. world of power, he gave me Hindi ako something magdedesisyon. simpler. He gave me kindness. Bagsak ang balikat In ni her Letty. eyes, Napasulyap I found siya a kay home Vernon na I never nagkakape. knew I was looking for. Ayaw akong isama. Nakakainis talaga. Ayoko nga kasi mag-isa dito. Tumalikod siya at naglinis-linis. Napakadamot nila. Behave naman ako eh. Wala akong ibang gagawin kundi maging... Para kang bubuyog na bulong ng bulong. Wika ni Vernon na kanyang ikinagulat. Pwedeng sumama Mr. President? Hindi. We, sige na po. Mabait naman ako at sobrang... Pinutol siya nito sa pangungulit niya.
Trabaho ang pupuntahan ko, hindi gala. Para sa Pinas naman ang ginagawa mo. Alam ko naman talaga yun pero sama ko. Napahilot ito sa sintido. Sige, umaliwalas ang mukha niya. Wow, talaga Mr. President, hindi ko akalain na. Sa gulong ka. Sama ng ugali. Bulong niya bago nagpatuloy sa ginagawa niya. Damot-damot, parang sasama lang naman eh. Malungkot nga kasi ayaw pa akong isama. Muli siyang bumulong-bulong. Nakakaawa naman ako. Dagdag pa ni Letty bago napasulyap kay Lacson na inilalabas na ang mga gamit ni Vernon. Letty, ayos lang po Mr. President. Sige na po, bye. Ingat palagi. Huwag ka sanang tubuan ng pigsa sa puwet. Letty, mag-impake ka na. 2 araw kaming mawawala, sumama ka na. Pero hindi agad siya naniwala. Ayos lang ho. Hindi naman ako importante. Ayos lang talaga ako dito Mr. President. Wala akong sama ng loob. Pakunwari pa siya pero ang puso niya, napakasaya. Letty, ayaw mo ba o? Pinutol niya si Vernon. Sandali lang po, sandali lang. Ayusin ko lang ang gamit ko tsaka baka makalimutan ko ang panty ko. Malakas na sigaw ni Letty habang tumatakbo paakyat sa hagdan. Tuwang-tuwa siyang nag-impake. Hindi na siya malulungkot na wala siyang kasama. Napakabait talaga ni Mr. President. Sumakay na siya sa kotse. Napakunot pa ang noo ni Lacson kaya niyabangan niya ito. Bakit, may problema ka? Protektado ko ni Mr. President dahil siyang nagpasama sa I akin. came to the city with a dream Paawa ka kasi. and a secret that would Mawain pa chase naman me si to the Mr. edge. President. That night, Napakabait beneath niya the kasi. shadows, Basag trip I kaya. found something money Gusto mong couldn't buy. Pinutol sila ni In his Vernon. world of power, he Sabi gave mo, me something behave. simpler. Malamig He na gave me wika nito kindness. kaya In her natigilan eyes, silang dalawa I at found a inayos ang home mga I sarili. never knew I was Let's looking go. for. Utos pa nito kay Lacson. Mr. President, pwedeng magtanong? Pasimpleng tanong ni Letty dahil nag-aalangan siya na baka magalit si Vernon kung magiging madaldal siya. Tumango naman ito kaya agad siyang nagsalita. Pag nakita nila ako tapos tinanong nila ako, ano bang dapat kong isagot? Maingat niyang tanong sa presidente bago na pangiti. Sabihin mo, personal chef kita. Chef na pala siya ngayon? Tuwang-tuwa naman si Letty na tumango na lamang. Hindi na rin siya nagtanong pa dahil nais niyang umidlip. Masakit pa rin ang ulo niya dahil sa ilang bote na ininom niya kagabi. Nakakahiya kasi wala siyang ibang matandaan kagabi matapos nilang mag-usap ni Vernon sa labas. Hanggang doon lang ang katinuan niya tapos ang sumunod na nangyari hindi niya na alam. Ngunit ang kapal talaga ng mukha niya na matulog na naman sa silid ng presidente ni hindi naman sila mag-asawa at mas lalong hindi magjowa. Napakabait lang talaga ni Vernon pero kung ibang tao ito baka nakakulong na siya ngayon. Sa tagal ng biyahe, napahimbing ang tulog ni Letty. Namalaya na lang niya na nakarating na pala sila dahil sa paggigising ni Lacson. Mahaba ang biyahe kaya sulit ang kanyang tulog. Ipinagtataka lang niya ay hindi na lang nag-helicopter ang presidente imbis na nag-travel by land. Takot ba ito sa pagsakay sa panghimpapawid? Napakibit balikat siya bago sumunod kay Lacson sa hotel na magiging pansamantalang pagpapahingahan nila hanggang sa matapos ang trabaho ni Mr. President sa lugar na to. Libre bakasyon patuloy siya. Ang saya naman. Umayos ka't sumunod ka na lang sa akin. Sabi ni Mr. President, hindi mo na kailangang maging in charge sa pagkain niya ngayon. Sa gabi ka lang pwedeng gumala-gala. Sa ngayon hindi pwede dahil baka may makakita sa iyong media. Ikaw pa ang harasin tungkol sa Pangulo. Paliwanag ni Lacson na nauunawaan naman ni Letty. Sinunod naman niya ang mga bilin para siyang asong nakasunod lang sa presidente. Hanggang sa magtama I came to the ang city with paningin a nila ni dream Angela. and a secret that Nakilala would niya ito chase me dahil to sa the edge. balita. That night, Showbiz kasi ang beneath anak the ni shadows, VP. Parang bukas I na found libro ang something buhay money couldn't buy. at nagmumudal ito. In his Maganda world of talaga power, at walang he wala gave me siya sa something dalaga. simpler. Ngumiti He gave me ito nang kindness. makalapit sa In kanya. her eyes, Hello, I found a bati home nito I never bago knew sumulyap I kay was Lacson. looking for. Si Mr. President ba available mamaya? Ma'am, sekretarya lang po niyang nakakaalam ng schedule, hindi po ako. Ito nga po pala si Letty, personal chef ng Pangulo. Pakilala ni Lacson sa kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Gusto ko sanang masolo ang presidente mamaya. Lacson, babayaran kita ng triple. Tumulong ka lang sa akin. Napaismik si Letty at nahuli pala ito ni Angela. Tinatawanan mo ko? Hindi po, natatawa po ko sa naalala ko bigla.
Palusot niya kahit na sa pagiging bibo ng babae siya natatawa. Make sure na hindi mo ko kinakalaban. Iba akong magalit. Ngunit mabait pa rin akong kaibigan. Pahabol pa nito bago lumakad na palapit sa presidente na abala sa pakikipag-usap. Iwasan mo si Mama Angela. Saltik ang babaeng yun. Mahinang wika ni Lacson. Huwag mo siyang dikitan. Para sa'yo rin ang sinasabi ko. Mas malala ang saltik ko. Huwag niya akong subukan dahil napatol ako sa nepo baby. Nakatanaw lang si Letty kay Mr. President at kay Angela na kinukumpulan ng mga camera at reporters. Napaismik pa siya nang ipalupot ni Angela ang braso nito na parang ayos lang naman din kay Mr. President ang ginagawa ng dalaga. Pagak pa siyang natawa at talagang nakaramdam siya ng inis kasi pinapaamin ng dalawa kung magkarelasyon nga daw ba. Showbiz na showbiz ang sagot ni Angela kaya nakuyom ni Letty ang kamao niya. Hindi naman sila bagay eh. Hindi naman ganoon ang tipo ni Mr. President kaya walang mapapala si Angela. Bulong niya na parang bubuyog habang dala ang gamit ng presidente. Malayo siya sa spotlight ng dalawa. Wala siyang balak makisali o umiksena. Masaya siya kasi bakasyon lang naman ang habol niya eh. Nakita niya ang kamay ni Vernon na hawak ni Angela. Buisit talaga tong babaeng to. Feeling ko harassment ang ginagawa niya. Umamba pa siya pero agad din niyang binawi dahil baka makita pa siya. I Malaking came to gulo the pag city with a nangyari. dream and a Lumakad na siya secret that pabalik would sana chase sa me to the hotel edge. pero bigla siyang That night, natalisod. beneath the Para siyang shadows, palakang nakadapa I found kaya something sobrang money couldn't nakakahiya. buy. Pagtingin niya sa gawin In nila his world Vernon, of power, he palapit gave me na ito sa something kanya. simpler. He Iniwan gave me nito si kindness. Angela In at her ang mga eyes, reporters. I found a home Sumenyas I siya na never wag na knew itong I was lumapit looking for. pero wala itong pakialam. Sa kanila na tuloy nakatutok ang mga kamera. Careful. Sambit nito bago siya inalalayang tumayo. Pinagpag din ito ang nadumihan niyang suot. Bakit ikaw may dala niyan? Mabigat yan. Mr. President, ayos lang. Kinuha ko kasi kawawa naman si Lacson. Madami din siyang dala eh. Sige na po, balik ka na doon. Salamat po talaga. Napakabait talaga ni Mr. President. Maawain talaga siya. Pinilit niyang tumawa nang maharap siya sa kamera. Masama ang titig ni Angela sa kanya. Napabuntong hininga siya nang magtanong ang mga reporter. Napabuntong hininga na lamang si Letty dahil kasalanan niya ito. Baka mailagay niya sa kahihiyan ng presidente. Mr. President, sino ang babaeng yan? Mr. President, konektado ba sa iyo ang babaeng yan? Mr. President. Sunod-sunod ang nagtatanong, ngunit ngiti lamang ang ibinigay ni Vernon sa mga ito bago siya hinawakan sa kamay at hinila pabalik sa hotel. Si Lacson naman kasama ang mga guard ay hinarang ang mga reporters. Samantalang si Angela halos mawala na sa spotlight kasi wala nang pumansin dito. Pagbalik sa hotel, agad siyang lumuhod. Pasensya na Mr. President, hindi ko po sinasadya na umiksena. Nakayuko si Letty habang nakaluhod kay Vernon. Mr. President, kasalanan ko to, pabaya ko. Sorry na po talaga. Paano na po? Lahat sila tinatanong ka na dahil sa katangahan ko. Don't worry, wala ka namang kasalanan. Sa totoo lang iniligtas mo ko sa issue kay Angela. Mas gusto kong ma-issue sa iba kaysa sa mag-ama na yun. Weh, mas gusto mo ko kaysa kay Angela? Nepo baby kasi Mr. President, no? Curious na tanong pa niya bago umalis sa pagkakaluhod. Bakit tumayo ka na? Sinabi ko na ba? May kasalanan ka pa rin kaya lumuhod ka lang. Bibigyan kita ng parusa na hindi mo makakalimutan. Sunod-sunod naman ang paglunok ng laway ni Letty. Mr. President, ano pong I parusa? came to the city with a Sorry po dream talaga. and a Hindi na po secret that would mauulit. chase me to the Hindi na edge. po ako That magiging... night, beneath the Pinutol shadows, siya nito. I Ginulo found nito ang something buhok money niya. couldn't buy. Biro lang, sige na. In his Tumayo ka world na. of power, he Baka gave me something magkapasapa ang simpler. tuhod mo. He gave me Malambing kindness. nitong sabi. In her eyes, Parang tinamaan sa I found puso a si home Letty I never dahil sa knew bilis I ng was tibok looking nito. for. Nakatitig lang siya na parang napako ang tingin kay Vernon. Hinaplos pa nito ang mukha niya kaya naman ito ay naginit. Namumula ka. May problema ba? Wala ho. Napalakas ang boses niya at muntik pang mapiyok. Ilang segundo siyang tahimik bago lakas loob na lumapit sa presidente para itanong ang tumatakbo sa isipan niya ngayon. Gusto mo ba ako, Mr. President? Hindi ito kumibo. Napahiya nga yata. Sorry po ulit. Napaka-asyumera ko talaga. Boba ka talaga, Letty. Pinagagalitan niya ang sarili.
Bukas na bukas ho, wala na ako dito at hindi na po ako babalik kasi nakakahiya na po ang ginagawa ko. Pinatukan pa ni Letty ang sarili. Tumalikod na siya para sana magtungo sa silid niya nang pigilan siya ni Mr. President at hapitin ang kanyang bewang nang maiharap siya rito. Mr. President? Nangatog ang tuhod ni Letty. Hindi niya alam ang gagawin pero pag sumigaw siya, mahuhuli sila ni Lacson na ganito kaya naman nanatili siyang ikinakalma ang sarili. Bigla na lamang siya nitong hinalikan. Nanlaki naman ang mga mata ni Letty. Ngunit ramdam na ramdam niya ang lambot ng labi nito at ang bango pa ng hininga. Wala din naman siyang bulok ng ngipin at nagsisipilyo rin naman siya kaya alam niyang mabango din naman ang kanya pero mas mabango sa presidente. Ano ba? Sambit pa niya sa isipan. Itinigil din naman ni Vernon ang halik at wala itong sinabi. Umalis na ito. Iniwan siyang tulala habang nangangatog ang tuhod sa sobrang gulat at kaba. Hinalikan siya ng presidente. Totoo ba to? Panaginip lang ba to? Sinampal-sampal ni Letty ang sarili. Napaupo siya sa lapag habang hibang na nakangiti. Nahihibang na ako. Oo, hibang na ako. Sambit pa niya bago humiga sa lapag. Napapano ka na naman? Nakita siya ni Lacson. Ha? Para siyang gumamit ng bawal na gamot sa sobrang lala ng pakiramdam niya ngayon. Bingi ka na? I Trending came ka to the ngayon. city with a dream Lacson, and a nahalikan secret ka that na would ba? chase me to the edge. Alam mo, Letty, That night, sabi ko beneath the trending ka't shadows, galit na galit si Angela I found sa'yo. something money Lala mo couldn't buy. talaga. Hinalikan na In his kasi world ako of power, he gave Hindi me ko something akalain na ganun simpler. pala ang He gave pakiramdam. me kindness. Malala In her ng tama eyes, mo. I found the Naiiling home ito I never bago siya knew I iniwan was looking pero for. hinabol niya ito. Bitiwan mo nga ako. Pupunta ako kay Mr. President para sabihin hinahanap siya ni Mama Angela. Lacson, wag mo nang ipilit si Mr. President kasi ayaw niya nga kay Angela. Busy siya kaya wag mo siyang... Pinaningkitan siya ni Lacson. Sandali lang. Sabi mo hinalikan ka. Sinong hahalik sa'yo dito? Eh wala ka namang ibang kasama kundi ako't si Mr. President lang. Letty, ikaw ba? Tumakbo siya papasok sa silid at hindi na pinatapos si Lacson. Maging si Vernon ay lutang dahil sa ginawa niya sa dalaga. Maiilang na ba ito sa kanya? Gusto din ba siya nito o siya lang ang nahuhulog sa kanilang dalawa? Napabuntong hininga si Vernon bago naputol ang malalim niyang iniisip nang kumatok si Lacson. Mr. President, hinahanap ka po ni Mama Angela at saka ni Vice President. Nais ka daw pong makausap. Inayos ni Vernon ang kanyang sarili. Tell them to wait for me. Lacson, stay here. May mga guards naman akong kasama. Si Letty na lamang ang bantayan mo dahil baka may makasalising reporter. Siya munang kailangan mong protektahan ngayon. Bilin niya bago buksan ang pinto. Masusunod po, Mr. President. Tumango siya bago lumabas na sa silid. Nakita niya si Letty na tahimik lamang pero nakatingin ito sa kanya. Ngumiti siya sa dalaga at gumanti rin naman ito. Kaya naman, mas lumakas ang kanyang pag-asa. Lumabas na siya sa hotel at sa labas ng hotel ay hinihintay na siya ng mga gwardya. Diretso lang siyang lumakad patungo sa Vice President at kay Angela na kanina pa siya hinihintay. Punong-puno ng katanungan ng mga ito. Sinalubong na agad siya ng reporters at agad na tinanong. Ngunit wala siyang sinagot ni isa. Hinarang din ito ng mga guard para hindi siya magawang kulitin ng mga ito. Mr. President, akala namin hindi ka na makakapunta. Si Vipang nagwika bago siya inanyayahang maupo sa tabi ng anak nito. Please have a seat. Salamat sa paghihintay. Magalang at I came to mahinahong the tugon city niya. with a dream May and a problema ba? secret that would chase me to the Sa edge. tingin ko'y nagkamali That lamang night, ang mga beneath the reporters. shadows, Hindi naman I siguro found ito malaking something money problema. couldn't buy. Mawawala din ito kung In his makikita world nila of na power, magkasama he kayo gave me ng something aking anak. simpler. He Isa gave me lamang siyang kindness. ordinaryong In her babae. eyes, Sabi ni I found Angela, a chef home mo siya. I never knew I was Tama ba, looking Mr. for. President? Napangiti siya ng bahagya. Ordinaryong babae nga lang siya, pero wala naman ako nakikitang problema doon. Bakit sa kanyang sentro ng atensyon nyo? Para ba sa inyo siya isang banta? Hindi naman, Mr. President. Nag-aalala lang ako na masira ang pangalan mo dahil sa babaeng yun. Hambog talaga ang VP na to. Gustong matawa ni Vernon ng sobrang lakas para makaramdam man lang ng kahihiyan ito sa katawan. May pangalan siya. Si Letty ay mahalaga sa akin. Hindi siya basta ordinaryong babae lang. Iba siya talaga namang nakakatuwa siyang kasama. Gusto mo ba siya? Si Angela ang nagtanong.
Dapat ba kitang bigyan ng impormasyon tungkol sa personal kong mga desisyon? Isipin mong mabuti. Itigil niyo nang magamang pagdikit sa pangalan ko. Unang-una, wala akong gusto sa anak mo. At wala akong balak na maging karelasyon siya kahit pa politika lang ang dahilan. Sana malinaw sa inyo kung sino talaga ang babaeng nais ko. Really? Mr. President, ginagawa ko ang lahat mapalapit lang sa'yo. Tapos, siya pala ang gusto mo? Isang ordinaryong babae ni walang alam sa politika? Naiinsulto ang ekspresyon nito. Bakit hindi na lang ako? Matalino ko't galing sa mataas na pamilya. Mauunawaan ko't masusuportahan ko ang gusto mo. Sumenyas siya sa guard na aalis na sila. Wala na ring masabi ang ama ni Angela. Ngunit ang dalaga talagang matigas ang loob at ayaw siyang sukuan. Pilit itong lumapit sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Inalis niya ang kamay ni Angela. Pero biglang sumulpot ang mga reporters at mukhang plinano talaga ng mag-ama na lumabas ito sa media. Humarap siya sa mga reporters. Isa lang ang paraan para matapos na itong issue. Dapat na niyang i-anunsyo. Bahala na kung ayaw ni Letty, tsaka na lang siya nito i-busted. Gusto ko lang linawin ang issue na kumakalat ngayon. Hindi si Angela ang babaeng dinidate ko. Letty, sana nanonood ka. Ngumiti pa siya bago muling nagpatuloy. I came to the city Gusto with ko a lang dream sabihin na and ikakasal a na ako sa secret that babaeng would chase tinulungan me ko to the kanina. edge. That Siya ang night, kasintahan beneath ko. the shadows, At siya lamang ang babaeng I nais found kong something pakasalan. money couldn't buy. Bahagya pa niyang iniyok ko ang In ulo his niya world of power, upang he gave me magbigay something galang bago simpler. umalis. He gave me kindness. Napanood In ni her Letty ang eyes, live sa TV. I found a home Hindi siya I makapaniwala, never knew I was pero mas looking hindi for. makapaniwala si Lacson na katabi niya ngayon. Napatitig ito sa kanya bago nagsalita. Ikaw at ang presidente ang tinutukoy mong. Tinakpan niya ang bibig nito. Patawarin mo ko, huwag kang maingay. Hindi ko rin alam na sasabihin niya yun kasi hindi naman kami magkasintahan. Oo, nag-kiss kami pero kiss lang yun. Hindi ko alam na gusto pala niya ako. Lacson, maniwala ka. Ginayuma mo ba ang amo ko? Inalog-alog pa siya nito. Maganda nga ako, di ba? Siguro nahibang ko si Mr. President sa ganda ko. Pagbibiro niya, bago nag-peace sign pero napairap lang si Lacson. Letty, tawag ni Vernon na nakabalik na pala. Mr. Pre, naputol siya sa sinasabi niya nang lapitan siya nito upang hagkan. Panandali ang halik pero nabaleling na naman siya. Nakatitig si Vernon sa kanya. Pakasalan mo ako. Ha? Bakit? Wala sa sariling tanong niya. Dahil mahal kita. Ikaw ang gusto ko. Ayokong ma-issue sa iba. At gusto ko na mag-asawa. Sabi mo 40 na ako't wala na sa kalendaryo. Kaya bakit pa ako magbabagal? 28 lang ako. Malaki ang agwat pero kasi kahit gusto kita, masisira ka sa mata nila. Sino ba naman ako? Ikaw si Letty, ang maganda kong mapapangasawa. Grabe ang ngiti at kilig ni Letty. Ano ba? Oo naman, alam ko naman pero kasi ang hirap eh. Hinawi pa ni Letty ang buhok niya. Presidente ka at ako isang hamak na. Pinutol siya ni Vernon. Ikaw ang magiging first lady ko. Busted ba ako sa'yo? Ayaw mo ba sa akin? Wala akong sinabing ayoko sa'yo. Sobrang proud nga ako kasi nagawa mong sabihin yon. Para ako nasa teleserye kanina habang pinapanood ka. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ngayon ko lang naramdaman to. Sa edad kong ito ko pa naramdaman na pwede pa palang magbukas ang puso ko. Ipinalupot ni Letty ang braso niya sa batok ni Vernon at ikiniskis ang ilong niya sa I came ilong to the nito. city with a dream. Tinatanggap and a ko, Mr. secret that would President, chase ang me to alok the mong edge. kasal. That At ikaw ang night, nagpaluwag beneath the sa panty shadows, ko. I Pahabol pa ni found something Letty. money couldn't buy. Napakadaming ganap In his mula sa world ilang of power, araw na he gave bakasyon me na yun. something simpler. Oo, bakasyon He lang gave me yun para kay kindness. Letty. In her Kahit na eyes, trabaho naman ito I found a para home sa I presidente never na knew ngayon, I was looking partner for. na niya. Doon lang pala sila mag-aamin na ng damdamin. Bakit ba parang teleserye ang buhay niya? Bakit sa dami ng maaring mahalin ni Vernon, siya pa ang napili? Natawa siya nang maalala ang sinabi nito na ibang-iba siya sa mga babaeng nakakasalamuhan na nito. Siya lang ang nag-open sa puso ni Vernon sa edad nitong lagpas na sa kalendaryo. Siya nga din hindi niya akalain na presidente ang mapapangasawa niya. Ordinaryong babae lang naman kasi talaga siya eh. Ngunit ngayong magiging first lady na siya na hindi naman niya pinangarap. Lacson, bakit nakatingin ka naman sa akin? Hindi mo matanggap naman muna ako? Ayos lang naman, huwag kang mag-abala pa. Dahil mas komportable naman ako sa tawag mo sa akin. Tsaka kaibigan na kita, di ba?
Masaya naman ako para sa inyo ni Mr. President. Hindi lang talaga ako makapaniwala na sa dami ng babae. Ikaw pa. Ikaw pa na walang preno ang bibig. Sa totoo lang, mas gusto kita na mapangasawa ni Mr. President, imbis na si Ma'am Angela. Ayoko makisama sa masungit at matapobring babaeng yun. Paliwanag pa nito na tinawanan naman ni Letty. Gusto mo, suntukin ko kapag sinungitan ka? Huwag mong ilalagay sa trouble ang sarili mo. Kasi si Mr. President lang din naman ang mahihirapan. Payo nito na nauunawaan naman ni Letty. Letty, nalaman ko na inaalagaan mo ang mga batang hamog sa area nyo. Si Mr. President ba alam niya? Mabilis siyang umiling-iling. Hindi pa. Hindi ko din balak ipaalam. Pabayaan mo lang ako, Lacson, kasi gusto ko sa sarili kong sikap yun. Ayokong gamitin ang kapangyarihan o pera ni Vernon dahil lang sa partner ko siya. Para kumita ng pera, magtatrabaho pa rin ako dito, no? Paliwanag pa ni Letty. Letty, alam mong hindi siya makakapayag na magtrabaho ka pa. Mahal na mahal ka ni Mr. President, kaya kahit reputasyon niya, isinugal niya magawa lang niyang sabihin na ikaw ang mahal niya. Hindi siya natatakot na mawala ang posisyon niya. Kaya sana, totoo din ang nararamdaman mo sa amo ko. Ito lang naman ang hiling ni Lacson. Makakaasa ka na mamahalin ko't I came to the susuportahan city ko with a siya. dream and a Napakunot ang secret noo that ni would chase Letty. me to the edge. Pero bakit wala That siya night, ngayon? beneath the Hindi ka rin shadows, niya kasama. I found May something bigla ang money meeting si couldn't Mr. buy. President at ayaw In niya his na wala world kang of power, kasama. he gave me something Sa akin ka lang simpler. niya He ipinagkatiwala gave me kindness. dahil wala siyang In tiwala her sa iba. eyes, Baka I daw found kasi a balikan home ka nila I Angela. never knew I was Gusto niyang looking for. masigurado na maayos ka lang. Lalo't abala siya sa trabaho sa mga susunod pang araw. Paliwanag ni Lacson na ikinatango naman niya bago dinampot ang walis upang magwalis-walis muna dahil maaga pa naman. Nakakabagot na walang ginagawa. Ngunit habang nagwawalis ay biglang may pumasok na matandang lalaki. Napakunot ang noo niya pero maayos niya itong hinarap. Magandang umaga ho. Hindi siya nag-alala kasi si Lacson mismo ang kasunod nito. Ibig sabihin, kilala ito ni Lacson at importanteng tao ito sa buhay ni Vernon. Letty nga po pala, all around po ako dito. Gusto niyo po ba ng makakain? Alok niya sa matanda. Ibig mo bang sabihin ay kasambahay ka mo ni Vernon? Bakit sabi sa balita ikaw ang pakakasalan niya? Opo, pakakasalan po niya ako pero kasambahay din po niya ako eh. Dito pa rin po ako nagtatrabaho. May pinag-iipunan po kasi ako. Napakasipag na bata. Gusto kong makatulong. Kaya pwede bang malaman kung ano ang pinag-iipunan mo? Sa atin lang po ito nila Lacson. Bala ko po kasi pabalikin sa pag-aaral ang mga tropa kong batang hamog. At gusto ko mabigyan sila ng maliit pero maayos na tahanan. Charity ho ba? Matagal na ipunan pero sa tingin ko naman kahit papaano ay makakaya ko. Para bang magtropa na sila ng matanda kung kausapin niya ito. O siya, sige magdodonate ako. Natutuwa nitong sabi na kanyang ikinagulat. Salamat po pero wag na lang, nakakahiya naman po. Sino po pala sila? Lolo ako ni Vernon. Lolo mo na din ako dahil mapapangasawa ka na niya, hindi ba? Hayaan mong tumulong ako sa nais mo. Hello po. Pasensya na po, akala ko po malapit na kaibigan ka lang po ni Vernon. Hiyang-hiya si Letty. Igagawa po kita ng juice lo. Saglit lang po to. Paalam niya bago tumungo sa kusina. Bumalik siya sa sala at nakita itong nakaupo at matyaga siyang hinihintay. Maedad na talaga ito pero I came mukha to the namang city with a malakas pa. dream and a Sir, secret ang that would gamot niyo chase po. me to the edge. Napatingin si That Letty night, sa beneath the private shadows, nurse na sumulpot. I found something money Sir, couldn't buy. malalagot po ako kay Doc. In his world Wika of pa power, nito. he gave me something Mukha simpler. namang malakas pa He si gave me Lolo eh. kindness. Lo, In her kalabaw eyes, lang tumatanda. I found a home Bulong pa I niya never na knew malakas I was nitong looking for. ikinatawa. Nurse, ako nang bahalang magpainom sa kanya mamaya. Sambit pa niya na ikinatango naman ito. Lo, ba't ngayon mo lang dinalaw si Mr. President? Takang tanong pa niya. Ilang linggo na kasi ako dito, ngayon ko lang po kayo nakita eh. Matagal na kaming hindi nagkita simula nang magpolitika siya. Ngayong nabalitaan ko na ikakasal siya, hindi naman pwedeng wala ako. Oo naman Lo, talagang komportable na agad ang matanda sa kanya. Ikaw ba? Kamusta ang magulang mo? Wala na po eh. Si ate ko naman po, busy din sa buhay. Sa ngayon ako na lang po mag-isa pero ayos lang naman po, masaya naman po ako. Hindi na ako nagtataka kung bakit minahal ka ng apo ko. Nakikita kong napakabait mong bata. Masaya ako na nabago mo ang isip niya.
Akala ko'y wala na akong maaasahang apo sa kanya. Lo, hindi pa kasi pwede kasi hindi pa kami kasal. Hayaan mo kapag kasal na kami, ako na ang pupwersa kay Vernon, mabigyan ka lang ng apo. Biro niya sa matanda na malakas naman itong ikinatawa. Gentleman ang apo ko at wala talagang ibang naging karelasyon. Natawa siya kasi sa sobrang gentleman ni Vernon, nakadalawang halik na ito sa kanya. Lo, hindi makapaniwala si Vernon sa kanyang nakikita. Masayang kumakain ng matanda kasama ang nobya niyang si Letty. Tawanan pa ng tawanan ng dalawa na para bang hangin lang siya sa mga ito. Lolo, muling tawag niya't doon lamang siya napansin ng dalawa. Napangiti siya bago humalik kay Letty at pagkatapos ay nagmano sa kanyang lolo. Hindi niyo man lang po sinabing nandito na po pala kayo. Lolo, sana nasundo ka namin o kaya'y nakapaghanda ako. Ayos lang, huwag ka na magabala. Etong si Letty pala'y napakasayang kasama. Nakakatuwa itong mapapangasawa mo. Gusto ko siya para sa'yo. Nandito ako kasi, ipaplano na natin ang kasal. At sana'y walang tumutol sa akin. Paliwanag dito na ikinangiti niya. Ngunit tiningnan muna niya si Letty kung sang-ayon ba ang I came to dalaga. the city with a dream Lo, and a secret si that would Letty pa rin chase na me to the magdedesisyon edge. kung gusto niya na nga That ba. night, beneath the Baka shadows, isipin niyang minamadali ko. I found something Well, money totoo couldn't naman buy. pero ayokong mailang In siya't his world of mabaliwala. power, he gave me something Maayos niyang simpler. paliwanag sa He kanyang gave me lolo kindness. na naunawaan In naman her ito eyes, agad. I found a home Oo I naman, never knew si I was Letty ang looking for. magdedesisyon. Kaya siya ang kinausap ko. Nakapag-desisyon naman na siya. Sabi pa nga niya pag naikasal na kayo gagawin na agad ninyo ang apo ko sa tuhod. Maupo ka dito. Natatawa pa nitong utos. Hinawakan ni Vernon ang kamay ni Letty. Lo, I'm so happy na binisita mo ko. Kala ko talaga hindi mo na ako pupuntahan simula nang magpolitika ako. Magpasalamat ka kay Letty. Umuwi lang ako dahil nalaman kong ikakasal ka na. Hindi naman pwedeng wala ako, di ba? Ayokong mawala sa pinakamahalagang araw na yon. Letty, wag mo sanang pagsawaan itong apo ko. Busy lang siya sa trabaho pero hindi siya babaero. Lolo naman, alam naman ni Letty yun. Bumaling siya kay Letty na nakikinig sa kanyang lolo. Mahal ko siya, kaya hindi po ako mahuhumaling sa iba pang babae. Si Letty lang ang gusto ko kahit na may pagkabaliw po siya. Sinong mas baliw sa ating dalawa? Tanong nito na agad niyang sinagot. Ikaw. Ha? Bakit ako? Dapat ikaw. Baliw na baliw ka dapat sa akin. Yun ang punchline. Sayang tong apo mo, Lo. Pogi naman, matalino't mayaman, pero kinulang sa kanal humor. Natawa bigla si Lacson na nakatayo sa kanilang gilid. Hinayaan na lang ito ni Vernon. Natawa na lang din siya at sumang-ayon sa dalaga. Napasarap pa ang kwentuhan nila hanggang sa nakisabay na din siyang kumain sa mga ito. Halos wala nang ang trabaho ang private nurse ng kanyang lolo dahil si Letty nang nag-asikaso rito. Masaya naman siya na komportable ang dalawa kahit ngayon lamang nagkakilala ang mga ito. Ibang klase kasi talaga si Letty kung makisama. Hindi nito tinatrato na iba ang isang tao kahit paanong estado na dahilan ng pagiging unique ni Letty. Nagagawa niyang maging komportable ang mga taong nakakasalamuha niya. Nasaan si Lolo? Tanong niya nang makasalubong si Letty. Paakyat sana siya para tingnan ito. Dito kasi muna mananatili ang lolo niya hanggang sa maikasal sila. Inaasikaso na siya ni nurse. Ayoko naman na pangunahan kasi professional I came to yun the na city trabaho with a pa rin niya dream nabantayan si and a Lolo. secret that would chase Humingi me ako to the ng edge. pasensya kasi That night, baka beneath naiilang the siya. shadows, Pero pasalamat I found pa siya something kasi money couldn't sumigla buy. daw ang matanda. In his Napangiti world siya of bago power, he hinawakan gave me ng kamay ni something Letty. simpler. He gave me Halika sa kindness. kwarto. In Dapat her magpahinga eyes, ka rin. I found Bulong a pa home niya I na never ikinatango knew I naman was ito. looking for. Isarado ko ang pinto. Ayos lang ba? Paalam pa niya dahil baka mailang si Letty kung basta siyang magsasarado. Mas malapit na kasi ang tukso sa kanila ngayon dahil may label na sila. Ngunit ayaw naman niyang pangunahan si Letty dahil iginagalang niya ito. Vernon, hindi mo naman ako aanuhin pa, di ba? Nasamid si Vernon sa sarili niyang laway. What? Para siyang nabingi. Letty, handa naman na ako. Putol ni Letty sa kanya. Pero kinakabahan pa rin ako Paano kung mamatay ako? Para itong maiiyak, kaya malakas siyang tumawa. Letty, hindi naman nakakamatay ang sagradong ginagawa ng magkasintahan at mag-asawa. Don't worry, hindi naman kita pipilitin. Ayos lang, hindi mo kailangang magmadali kung pinutol siya nitong muli gamit ang pagsiil nito ng halik sa kanya.
handa na akong makitang minamaliit ko. Sana, ingatan mo pagbabasa na kabalot sa aking perlas. Hindi naman na magagalit ang mama at papa ko dahil 28 na ako. At saka malaki tiwala ko sa'yo kaya sana malaki din ang ano mo. Pigil ang tawa ni Vernon. Mahal kita. Sambit niya bago pinakalma ang nararamdaman nito. Inhiga niya ito ng madahan. Are you sure na gusto mo na? Sabihin mo lang kung titigil ako. I won't think twice. Ihinto ko agad. Bilin pa niya na ikinatango naman ito. Sinimulan niyang kumilos pero napakaingat ni Vernon. Samantalang ang dalagang si Letty ay kung sino-sino ang natawag sa kanyang isipan. Pati manok ng kapitbahay nila sa squatter area ay nabanggit niya. Halos malagot ang hininga ni Letty nang makita ang sinasabi niyang kuluntoy. Nagsisi siya kasi hindi pala kuluntoy, parang halimaw sa laki at para itong gulay na upo na hindi naman over sa taba. Pero kita talaga niyang dambuhala at ang tanging nasa isip niya kung buhay pa ba siya bukas pagising. Nagising si Letty na para siyang galing sa laban. I came to the Parang city with a binugbog ang dream katawan niya and a kaya secret halos that would ayaw chase niyang me to umalis the sa edge. higaan. That night, Nakaramdam beneath siya the ng kirot shadows, at pananakit ng I parte found niyang something yun. money couldn't buy. Good morning. Bati ni In his Vernon world of power, bago he siya gave me inalalayang something maupo sa simpler. kama. He gave me kindness. Sorry, sa una lang In naman her eh. eyes, Ay teka, I found a home papangalawa I ka pa? never knew I was Manahimik ka looking muna. for. Baka maputol ko ang dambuhalang yan. Pakiramdam ko kagabi, magpi-50-50 na ako. Akala ko nga ma-hospital ako sa sobrang hirap. Reklamo niya sa nobyo habang mangiyak-ngiyak pa. Ayoko lumakad para akong baldado. Grabe ka, parang hindi ka man lang hiningal. Sigurado kang 40 years old ka na ha? Para kang nasa 20 lang kung kumilos. Mahal kita. Paglalambing nito sa kanya, kaya naman kinilig siya. Mahal din kita. Pagalingin lang natin tapos. Sa kasal na ulit. Masama ang titig niya kay Vernon pero ayos lang naman dito at hinagkan pa nga siya. Hinanda naman ang kasal nila. Day by day para silang nagasikaso. Dahil nga presidente pa si Vernon, ay broadcast pa talaga pati ang kanilang wedding. Ngunit makakasanayan din niya ito. Pangako naman ni Vernon, matapos lang ang termino, mamumuhay silang tahimik. Yon ang pinakapinangahawakan niya, ang mataas at malalim na pagmamahal ni Vernon sa kanya. Kaya nito nagagawang iwanan kahit ano para sa kanya. Inasikaso din nila ang tropa niya sa lansangan ng mga batang hamog. Binigyan ito ni Vernon ng maayos na tirahan at pinag-aral. Ito ang pinakamagandang regalo na tinanggap niya mula kay Vernon. Napakasaya niya na maayos na ang mga bata. Natupad na ang pangarap niya para sa mga ito. Dumating ang araw na ikinasal sila. Walang dumalong kamag-anak kay Letty, kundi ang mga bata lamang. Yun lang masaya na siya. Hindi na talaga niya inaasahan ng kanyang ate. Sinubukan nitong kumbinsihin pa siya at nagmamalaki pa rin ito pero hindi niya na ito pinatulan. Nakiusap siya na hayaan na siya nitong mamuhay ng tahimik. Hindi mo ba pagsisisihan na wala ang ate mo sa kasal? Tanong ni Vernon habang nasa silid sila. Hinahanda na nila ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Hindi ako nagsisi. Alam ko naman na maayos na siya. Naging mayabang nga lang si ate. Naunawaan ko naman ang hirap namin. Pero hindi ko maunawaan kung bakit I came to pinili the niyang city maging with a ganun. dream Gayun and a pa man secret masaya that pa rin would ako chase para me sa to the kanya. edge. Mahinahong night, tugon niya beneath the shadows, bago ngumiti kay Vernon. I found something money couldn't Ayoko na ng buy. drama. Halika na. In his world of Lapit power, ka na he gave dali. me something simpler. Utos pa niya He gave na me ikinakulot kindness. nito ng noo. In her eyes, Dapat I found a magsipag home buong I magdamag. never knew I was Napangiti looking naman si for. Vernon sa kanyang sinabi. Pagod ka kasi kaya ayoko sana pero mukhang kaya mo pa naman. Sinong pagod ka mo? Me? Hindi ata pwede yan. Bigla na lang siyang tumalon kaya nahulog siya sa lapag. Aray ko, ang likod ko. Inda niya, kaya naman agad siyang binuhat ni Vernon. Inihiga siya nito sa kama. Ang sakit ng likod ko. I'll take you to the hospital. Hindi, wag na. Ayos na ako, carry na. 3 apo agad ang ibibigay ko kay Lolo. Mayabang na sabi pa niya, bago bonggang-bonggang access ang ibinigay niya kay Vernon. Ngunit hinagkan lang siya nito sa noo. Pahinga ka muna. Bukas hindi kita pagpapahingahin. Bulong ni Vernon sa kanya, kaya naman nadismaya siya. Itong flower ko naka-open na tapos sasabihin mo. Natigilan siya bago napahikab. Bigla siyang inantok. Inayos ni Vernon ang higa niya bago siya kinumutan.
Hindi makakalimutan ni Letting magpasalamat dahil ibinigay sa kanya si Vernon. Ginagabayan talaga siya kaya ganito kaganda ang tadhana niya. Kaya naman, pangangalagaan niya ito hanggang sa kamatayan.